Bago ang lahat, manalangin muna tayo sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. So, bago ang lahat, patihanay ng inyong mga upuan at patikalat ng basura sa ilalim. At ginoong maoke pag-check ng mga lumiban at hindi lumiban ngayon. Okay, ang mga alintuntunin natin sa klase, una ay makinig sa guro habang nagsasalita at pangalawa ay kung may tanong o isasagot sa tanong ay ipataas lang ang kanang kamay habang nakangiti. Pangatlo ay makikiisa at makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro at ang panghuli ay magbigay ng respeto sa isa't isa. At ang mga layunin natin, una ay natutukoy ang kahulugan at ang kahalagahan ng paggamit ng uri ng pang-angkop na nang, na at G. Pangalawa ay nakabuo ng sariling halimbawa sa bawat pang-angkop na salita na nang, na at G. At ang panghuling layunin natin ay nagagamit ang bawat na pang-angkop ayon sa antas sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Bago natin umpisa ng ating talakayan ay balikan muna natin kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Class, ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Binibining Riza? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay patungkol sa pandiwa. Saan ginamit ang pandiwa? Class? Binibining Urongan? Magaling! Tatlong uri ng pandiwa ay aksyon, karanasan, at pangyayari. Class, makinig ng mabuti. Napangkatin ko kayo sa dalawang grupo at umili kayo ng bawat representante. Simple lang ang laro. Pipili ng salita ang representante at gagawan niya ng kilos. At yung mga natitirang mag-aaral ay huhulaan ang naisipahiwatig ng kilos. May idea na ba kayo kung ano yung paksa natin ngayon? Binibining Urongan? Tama, pang-angkop. Bigyan natin ng 10 palakpakan si Binibining Urongan. Okay, class? Ang pangangkop ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng panuring na pang-uri at pang-abay. Sa tinuturing ito, ang unang uri ng pang-angkop ay na. Ito ay inilalagay sa pagitan ng salitang naglalarawan at ng salitang inilalarawan kapag ang naunang salita ay natatapos sa katitig. Halimbawa, butas na malaki na kung saan ang salitang butas ay nagtatapos sa titig na S na isang patinig. Ang naglalarawan ay ang butas. Ang malaki ay siyang inilalarawan. Pangalawa ay ang nang. Ang nang, ito ay idinudugtong sa hulihan ng nauunang salitang naglalarawan o inilalarawan kapag ito ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, maganda. Magandang babae. Ang naglalarawan ay ang maganda. Ang inilalarawan ay ang magandang babae. Ang huling pang-angkop na salita natin ay G. Ito ay kinakabit sa pagdirang nauunang salita na naglalarawan o inilalarawan kung ang salita ay nagtatapos sa N. Halimbawa, madamdamin. Madamdaming tagpo. Ang inilalarawan dito ay ang madamdaming tagpo. Ang naglalarawan ay ang madamdamin. ibigay ang tatlong gamit ng pangangkop. Binibining uklaman? Magaling! Tama ang iyong sagot. Bigyan natin ng palakpakan si Binibining uklaman. Ang tatlong gamit ng pang-angkop ay ito ay na, nan, at G. Natapos na ang ating talakayan. Ngayon naman ay may handa kaming ilang katanungan para sukatin ang inyong mga natutunan gamit ang pang-angkop. Kung saan ito ay nang, o, G. Sige. Pipili kami sa inihanda naming kahon kung saan nakapaloob dito ang inyong mga pangalan. At kung sino ang mga maswerteng nabunot ay siyang sasagot. Ilang kayo sa tatlong gamit ng pang-angkop. Kung ito ay na, nang, o, G. Ang unang katanungan ay,
Ang matigas, patlang, bato. Ang maswerteng napili ay si Binibining Rama. Magaling! Tama ang iyong sagot. Palakpakan natin si Binibining Rama. Pang-anim na katanungan. Ang bote, patlang, malaki. Ang maswerteng napipili ay si Ginoong Mauki. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang boteng malaki. Ang boteng malaki. Ngayon ay, dadako naman tayo sa 7 katanungan. Ang dahong patlang verde. Ang maswerteng mapipili ay si Binibining Sheila. Magaling! Tama ang iyong sagot. Palakpakan natin si Binibining Sheila. Ang boteng malaki. Ngayon ay, dadako naman tayo sa 7 katanungan. Ang dahong patlang verde. Ang maswerteng mapipili ay si Binibining Sheila. Magaling! Tama ang iyong sagot. Palakpakan natin si Binibining Sheila. Ang dahong verde. Na katanungan. Ang pamayanang patlang nagkakaisa. Ang maswerteng nabunot ay si Binibining Laural. Magaling! Tama ang iyong sagot, Binibining Laural. Ang pamayanang nagkakaisa. Dumako naman tayo sa panghuling katanungan. Ang bayan patlang malaya. Ang maswerteng nabunot ay si Binibining Itim. Magaling! Tama ang iyong sagot. Palakpakan natin si Binibining Itim. Ang bayang malaya. Bakit natin kinakailangan na matutunan ang mga gamit sa pang-akong class? Binibining urungan? Magaling! Tama ang iyong sagot. Kailangan natin ito matutunan para marunong tayo gumawa ng pangungusap at hindi tayo nahihirapan sa pagsasalita o pakikipag-usap sa ibang tao. Ibigay akong activity at sasagutin ninyo ng 10 minuto. Panoto. Lagyan ng wastong pang-angkop ang patlang. Una ay ang matalim blank espada. Pangalawa, ang maitim blank jacket. Pangatlo, ang sikat blank artista. Pang-apat, ang kristal blank baso. Panglima, ang basa blank sisiw. Pang-anim, ang berde blank damit. Pang-pito, ang mabagyo blank panahon. Pang-walo, ang aliwa blank pambata. Pang-siyam, ang pamayanan blank pagkakaisa. At ang panghuli, ang kainan blank na sakay. Tapos na ba ang lahat? Pakipasa ng mga papel sa harapan. May inihanda kaming takdang aralin. Panoto. Gagawa kayo ng sanaysay tungkol sa pag-ibig. Ang kategorya natin ay ang original, 30%, gramatika, 30%, kalinisan, at 40%.